Hello for today's video. Ayan, nandito na naman tayo ngayon kasi yung asawa ko magpapahilot. Ayan, hihulutin ko siya ngayon para makatulog siya. Kasi hindi siya nakakatulog paghapon. Ayan, hihilutin na natin siya mga mima. Ayan na mga mima ko. Ayan na, umpisa na natin. Kaso inutusan muna ako ng asawa ko dyan na linisin yung tenga niya. Pinalagyan na nga rin niya sa akin ng alcohol kasi para daw malinisan maigi yung labas ng tenga niya, pati rin yung loob. Nagpapalinis ng tenga sa akin. Ayan, ewan ko ba ba't ang hilig-hilig na magpalinis ng tenga. Pinalagyan na nga rin ng alcohol kasi para daw malinisan maigi yung labas ng tenga niya, pati rin yung loob. Halos araw-araw siya nagpapalinis ng tenga sa akin. Sadyang mas gusto niya lang talaga na ako ang naglilinis ng tenga niya at saka puso niya. Siguro hobby niya na to sa araw-araw. Kada maliligo siya, mahilig talaga siya magpalinis ng tenga at saka pusod. Ayan, bago ko nga muna siya hilutin, kailangan na linisan ko muna yung tenga at saka pusod niya. Kaya naman niya itong gawin, pero mas gusto niya kasi yung ako yung gumagawa. Ngayon nga, masarap daw kasi ako maglinis ng tenga niya, nare-relax siya. Ayan, kasi kung siya lang maglilinis, parang ang sakit daw ng tenga niya kasi nga mabigat yung kamay niya. So ako nga ang gagawa nito at hindi nga rin niya mautusan yung mga anak niya dahil delikado din pa magdugo at matusok yung eardrum niya sa loob. Tapos ko na nga linisan yung tenga niya, ito naman puso niya ang pinapalinis niya sa akin. Ayan nga, malapit na ako matapos. Yan, hilutin ko na nga siya dyan mga mima ko. Ayan, napahilot na siya. Medyo hirap ako sa pwesto ko na to. Nakatagilid kasi ako dyan. Sinabihan ko na yung asawa ko noon lumipat ng pwesto dahil nahihirapan na ako sa pwesto ko. Sabi niya nga sa akin, hindi ka ba makabelo? Oo, sabi ko hindi ako makabelo, kaya lumipat ka ng pwesto. Sumasakit na nga yung tagiliran ko dyan, pero nakasaybyong nga ako dyan. Kaya sabi ko sa kanya na lumipat na ng pwesto dahil hindi talaga ako makabelo pagka ganito yung ayos ko. Sinabihan niya nga ako dyan, o sige, tapusin mo lang yan na ayos ako ng pwesto kung saan komportable ka kung maghilot sa akin. Tingnan nyo ito mga mima, napapansin nyo, nakakapag-video ako kahit hindi ko hawak yung cellphone ko. Maganda pala to talaga itong binili ko, galing kay TikTok, napakamura lang nito. Papansin nyo, nakakapag-video ako ng maayos. Ayan, nakasabit kasi yung cellphone ko dito sa may leeg ko. Ayan, pumesto na nga ng maayos yung asawa ko. Ayan, ito yung gusto kong pesto niya para mahilot ko siya ng maayos. Ayan, nakakabelo na ako dyan. Dito naman talaga dapat ang maging pesto ko. Ayan, kasi mga naghihilot, ganito talagang pesto. Saka nakakabelo sila kapag ganito yung setup ng paghila ng hinihilot nila. Ayan, diin na yung paghilot ko sa kanya. Ayan, namumula pa nga yung, namumula na agad yung ano niya, likod niya. Yan yung sinasabi ko, mabelo na ako. Kaya tingnan nyo, ayan, madiin na yung paghilot ko sa kanya dyan. Sigurado makakatulog siya dito sa paghilot ko sa kanya. Ayan, madiin. Ayan, mapapansin nyo, namumula na yung likod niya. Dahil andiin ko, andiin din talaga ng hilot ko sa kanya dyan. Siguro tinitiis niya lang yung sakit. Hindi na ayun nga, makikita nyo talagang maayos ko na siyang nahihilot. Yung nga, madiin talaga ang pag ano ko sa kanya. Paano ba naman, nasa tamang pesto na ako. Hindi na nga ako nahihirapan at nangangalay sa pesto ko habang inihilot ko siya. Ayan, kaysa kanina talagang hirap na hirap nangangali ako. Wala ba akong pera sa akong maghilot sa kanya. Hindi kagaya ng ganito. Kaya kung mapapansin nyo, namumula na nga yung likod niya. Oh. Ayan, no. Sa totoo lang talaga, tamad na tamad akong hilutin talaga siya. Pero sa mga oras na to, ayan, meron akong may samad kasi ako ngayon maghilot sa kanya. Ayan, ako mismo nagpresenta na gawin ko to sa kanya na hindi labag sa loob ko. Hindi labag sa loob. Halos madalas siyang magpahilot sa amin. Ako na nga lang ay nagsasawa na kaya yung mga anak ko, ayun, natutulog-tulogan pagkagabi. Ayaw din kasi nila maghilot. Ayan, napapagod sila. At saka tamad na tamad din silang maghilot sa papa nila. Lalo na pagkalasing yung papa nila. Naku, napakahiling magpahilot talaga niyan. Inayaan ko ngayon mag-inom-inom. Gawa nga na napakahirap niyang makatulog. Tapos, kaya inayaan ko din siya na mag-inom-inom para matulog na nga lang din. Kaso hindi siya natutulog Ang ginagawa niya, bago pa siya matulog, magpapahilot pa yan sa amin. Na-scam nga ako, akala ko matutulog na siya kapag nalasing. Yung pala, hindi pa pala. Magpapahilot pa pala siya sa amin. Meron tapos na silang mag-inuman, papasok na siya sa loob. Meron akong naisip na gawin para hindi na siya magpahilot sa amin. Siyempre secret lang yun, hindi ko pwedeng sabihin kasi baka nanonood siya dito, malaman niya pa kung ano yun. Naalala ko na lang nung gabi, nakatulog siya nang hindi nagpapahilot sa amin kasi meron talagang ganap na nangyari, kaya ayun, nakatulog na lang siya. So naisip ko, ganun pala ang dapat gawin para makatulog siya. May mga pangyayari talaga na hindi na siya nagpapahilot sa amin kapag gabi kasi may mga nagaganap talaga na hindi namin inaasahan. Hindi na nga bago sa amin ng mga anak namin. Sa tuwing malalasing yung papa namin, mayahilig siya magpahilot. Kaya yung mga anak ko, kapag kalasing ng papa nila, nandun na sila sa taas, nagtutulog-tulugan na sila doon kasi ayaw nilang nauutusan sila ng papa nila. Manang-manang nga talaga sila sa akin. Ayaw na ayaw rin talaga nilang naghihilot. Tamad na tamad din talaga silang maghilot sa papa nila. O ayan mga mima ko, nakatulog na nga siya sa paghihilot ko sa ulo niya.